Magandang araw. Andito ako ngayon sa isa sa mga pinakamalapit pa sa puso ko na lugar dito sa aming seminaryo. At ito ang aming oratory. Bukod sa chapel, itong lugar na ito ay lugar kung saan kami nananahimik at nagdarasal. Naalala ko noon, tuwing Sabado, dito kami nagdidiwang ng banal na misa. Buong community. At isang beses sa isang linggo, kami naman ng aking batch ay nagkakaroon ng batch vigil. At dito namin yon ginagawa. Gabi-gabi, kapag gusto kong manahimik, gusto kong mapakinggan lang o maramdaman ang Diyos, pupunta ako dito. Tingnan nyo naman yung imahe ni Jesus sa krus. Grabe. First time ko nakita yung ganyang depiction of the crucifixion of Jesus. At lagi kong binabalikan yung imahe niya sa tuwing ako'y nahihirapan. Tinitingnan ko yung imahe ni Jesus. Na hirap, pero kinayang lahat sa ngalan ng pag-ibig. Kaya malapit sa akin ang lugar na ito at nais kong ipakita at ibahagi sa inyo. Itong lugar na ito ay lugar kung saan ko laging nararamdaman ang masarap na yakap ng ating Diyos. Sa ngayon, tayo muna ay magnilay sa pagbasa para sa araw na ito. Our Gospel today is taken from St. Matthew. A demoniac who could not speak was brought to Jesus, and when the demon was driven out, the mute man spoke. The crowds were amazed and said, "Nothing like this has ever been seen in Israel." But the Pharisees said, "He drives out demons by the prince of demons." Jesus went around to all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness. At the sight of the crowds, his heart was moved with pity for them, because they were troubled and abandoned, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest." The Gospel of the Lord. Sheep without a shepherd. This is how Jesus described the crowds upon seeing them. No wonder Jesus was moved with pity. Imagine a pasture full of sheep without a shepherd. Siguro, ang ingay-ingay. Lahat may sinasabi. Walang gustong makinig. Lahat nagpapahayag. Walang gustong magpaubaya. Siguro ang gulo-gulo. Lahat may gustong gawin. Maring iba nag-aaway o nagtatalo. Siguro kanya-kanya ang lahat. Kanya-kanyang diskarte, walang pakialamanan kung naliligaw o napapahamak na ang ilan. Lahat ito ay dahil walang pastol, walang gumagabay at walang umaakay. This is the reason why Jesus said to his disciples, "The harvest is abundant, but the laborers are few. So ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest." Sa nakita ni Jesus, ang dami-daming pwedeng gawin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Ang daming dapat turuan, ngunit kakaunti ang magtuturo. Ang daming naliligaw, ngunit kakaunti ang gumagabay. Jesus needs shepherds for his sheep. He needs workers for his vineyard. That is why
He is telling His disciples to challenge them to step up and be a shepherd. He is telling them all these to challenge them to step up and be a shepherd. Alam niyo po, almost 8 years ago, I was ordained a priest. You know, I never thought that my daily prayer would one day be granted. Araw-araw ko kasi tinatanong ang Diyos. Simula nung pumasok ako ng seminaryo, gusto mo ba ako maging pare? Here, in the same place, in this oratory, on that same image, I always ask Him, gusto mo ba ako talaga magpare? And here, in the same place, when I got my recommendation to be ordained, this is the same place na aking pinuntahan para magpasalamat. Sa totoo lang, sinubukan ko lang naman. Hindi ko po inakala na tototohanin ng Diyos. Hindi man ito ang aking naging unang plano sa aking buhay, pero hindi ko alam, ito pala ang plano ng Diyos. 8 taon na ang nakalipas nang maging pari ako, pero alam nyo, wala pa rin sumusunod na maging pari sa Archdiocese of Manila kasunod ko. Taon-taon may natatapos dito sa aming seminary, pero hindi para sa Archdiocese of Manila. 8 taon na nakalipas, wala pa rin. Baka naman ikaw nang susunod. Subukan mo lang, tingnan mo lang. Hindi natin alam, baka katulad ko, baka ito rin ang plano ng Diyos sa iyo. Pero kung hindi man, pwede ka pa din naman maging tagapaggabay bilang magulang, bilang guro, o bilang isang lingkod ng simbahan. Ang mahalaga, tumugon ka sa Diyos at tumulong magpastol. This is a very good invitation for all of us by Jesus, telling us that the harvest is abundant, but the laborers are few. Baka kaya mo tumulong magpastol. Baka pwede ka na maging pastol. Subukan mo lang. Tingnan mo lang. 8 taon na ang nakalipas nang ako ay ma-ordain na pare. Sinubukan ko lang din naman at tinignan. At ito siguro ang naging plano ng Diyos para sa akin. Amen.